Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, 3 linggo na ang nakakalipas mula nang mag-umpisa ang free agency. Hanggang ngayon, restricted free agent pa rin ang batang player ng Golden State na si Jonathan Kuminga. Hanggang ngayon, wala pa rin naman nga pong nagagawang negosasyon ng kampo ni JK at ng front office ng Warriors kung mananatili siya sa team o ititrade na sa isang sign and trade deal. At base sa balita, habang wala pa nga pong nakukuhang bagong kontrata si Kuminga, malaki ang posibilidad na i-trade ito ng Golden State, lalo pat may mga teams pa ring interesado sa kanyang serbisyo kagaya ng Phoenix Suns na willing kunin si Kuminga sa isang sign and trade deal. Masyado nga silang na-attract sa napakalaking potential nito bilang maging superstar katandem ni na Devin Booker at Jalen Green. Ang kaso, since walang hawak ngayon ni isa mang tradable draft pick ang Phoenix Suns, kakailanganin nila ng isa pang team para tulungan silang kunin si Kuminga sa isang 3-team blockbuster trade. Samantala, bagamat sinabi ng kampo ni LeBron James na hindi siya hihingi ng trade sa Lakers, patuloy pa rin naman nga ang pagsilabasan ng trade rumors patungkol sa kanya. And mostly, nagsilabasan ngayon ay ang sinasabing posibleng pagkuha sa kanya ng Dallas Mavericks para makasama ang mga dating kakampi na sina Kyrie Irving at Anthony Davis. Bukod dyan, marami rin naman mga teams ang nagkaka-interes sa kanya at kapag naging isa nga itong free agent next year once na magtapos ang kanyang kontrata, ayon mismo sa sinabi ng general manager ng Lakers na si Rob Pelinka, wala nga pong balak ang team na i-trade si LeBron. At kahit man malapit nang magtapos ang kanyang kontrata next year, wala rin naman silang balak na hayaan ito na makuha ng ibang kupunan dahil plano nga po siyang bigyan ng bagong kontrata. Gusto nga ng Lakers manatili ito sa team ng mas matagal at dito na siya magretiro sa National Basketball Association. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang linggo mula nang i-buyout ng Milwaukee Bucks si Damian Lillard at maging free agent, sa wakas nakapag-desisyon na nga itong bumalik sa kanyang dating koponan na Portland Trail Blazers. Ayon sa ibinalita ni Shams Charania ng ESPN, pumirma nga ito sa Blazers ng 3-year deal, $42 million contract. Habang nagre-recover nga ito sa kanyang injury next season, kumikita pa rin ito ng pera sa Blazers ng at least $14 million. At ang maganda pa dyan, sa kalagayan ni Damian Lillard, nakakakuha pa nga po siya ng pera mula sa kontrata noon sa Milwaukee Bucks na aabuti ng $113 million sa susunod na 5 taon. Sa madaling salita, meron nga siyang 2 kontrata na pagkakakitaan habang nagre-recover sa kanyang Achilles injury. Bukod dyan, once na makapaglaro itong muli sa Blazers, magkakaroon siya dito ng mas magandang lineup kumpara sa mga nagdaang taon sa pagkakaroon nila ng mas magagaling na batang player. Makakasama rin naman niya dito si Jrue Holiday, kaya hindi malabo na mag-compete silang muli sa Western Conference kapag kompleto na ang kanilang lineup. Anong masasabi niyo dito mga idol?